Ginawa kong sinungaling po ng Pilipinas po makabida. Ito pong mga opisyal po ng South Korea, ano po, no? Matapos pong itinanggi po ng Department of Finance, ano? Ito pong pronouncement po ng presidente po ng South Korea po makabida na ititigil na raw nila ito pong loan ng Pilipinas sa kanila, ano? Mantakin nyo, umabot po ito ng 28.7 billion pesos ayon po sa naging pahayag po ni President Lee Jae-myung, okay? Ng South Korea po mga kabida. Bigla kong nag-react dito si Attorney Rowena Guanzon, ano? Dahil para bang nagsisinungaling daw ito pong mga opisyal po ng South Korea po mga kabida, itong presidente po nila, no? Okay? Kasi itinanggi kasi ng Department of Finance, na meron tayong existing loan sa kanila po, mga kabida. Ang tanong ko po dito, bakit ho magsisinungaling ito pong si Presidente Lee Jae-myung, kung wala kong katotohanan po yung kanya pong mga sinabi po mga kabida, ano po? Kung hindi po totoo na meron pong existing loan ito pong Pilipinas. Alright? O di kaya meron pong agreement ang Pilipinas at ito pong South Korea, patungkol ho sa loan ng Pinas po mga kabida sa kanila. Diba? Ito, papasahin ko lang po, ito pong article mula sa balita ngayon, mga kabida. Huwag ninyong gawing sinungaling ang mga opisyal ng South Korea. Ito po yung titulo po ng kanila pong article. Alright? Matapos ang magkasulungat na pahayag kaugnay ng umano'y 28.7 billion pesos loan mula sa South Korea, diretsahang pumalag si former COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon. Anya, hindi dapat gawing sinungaling ang mga opisyal ng South Korea na matagal nang kilala sa kanilang pamantayan ng integridad. Ginawa ninyo namang sinungaling ang mga opisyal ng South Korea, hindi naman yan katulad ninyo. Binigyang diin pa ni Guanzon ang kultura ng pananagutan sa bansang iyon. Sa kanila, konting issue lang, nagre-resign na ang mga opisyal sa kahiyang ginawa nila na dala-dala ng buong angkan o pamilya. Ayun. Tama yun, Sa South Korea po mga kabida, iba yung kanila pong delikadesa po doon, Okay, konting issue lang po sa kanila, ang ginawa po nila nagre-resign na kaagad, Hindi ho kapit tuko. Hindi ho katulad dito sa Pilipinas, kahit na sandamakmak na po yung issue po mga kabida na ibinato po, sa opisyal, okay, ng pamahalaan po dito sa Pilipinas, kapit tuko pa rin, Hindi ho nagre-resign. Alright? Ang kapal po ng mukha, mga kabida, Diba? So magkaiba talaga yung kultura when it comes to delikadesa po. Okay? Ang tanong ko po dito, ano po yung interest po ng South Korea po mga kabida sa Pilipinas? Bakit to sila magsisinungaling, Kasi parang nagsinungaling po dito si President Lee Jae-myung, kung pagbabasihan po natin yung denial po ng Philippine government na meron po tayong loan, mga kabida. Ako personally, naniniwala po ako sa pahayag po ng presidente po ng South Korea po mga kabida. Okay? Kung hindi pa man na-consummate po natin yung loan, yung 28.7 billion pesos na sinabi po ng South Korea po mga kabida, baka naman po meron existing agreement na maglo-loan po tayo. Kaso lang po, itinanggi lang po ng Philippine government, mga kabida. Honestly, nakakahiya po ito Itong pronouncement po ng South Korean government na ititigil na po itong 28 billion pesos daw na loan po natin, mga kabida. Nakakahiya po ito. Kasi mantakin nyo, ang ginawang rason dito, mga kabida, is dahil sa talamak na korupsyon po dito sa Pilipinas. Tapos pangalo, itinanggi pa po natin na meron po tayong loan sa kanila, What the heck? Diba? Nakakahiya talaga, mga kabida. Yan yung problema po sa atin, Baga, tudo tanggi po tayo, Diba?
Yun nga yung tanong ko po kanina eh, ano yung interest po ng South Korea para unang-una magpalabas po ng pronouncement o pahayagan, no? Na ititigil po nila yung loan ng Pilipinas, ano? Na umabot daw ng 28.7 billion pesos. Mantakin nyo ha, meron pang figure. Kung wala kong existing loan or agreement, ano, mga kabida, may figure pa na inilabas. Oh, see? Ako, wala po akong nakita pong kumbaga rason ng South Korea para ho magsinungaling. Para ho bintangan po tayo na meron po tayong loan, ano? Wala talaga. Kasi unang-una, ang South Korea po makabida, malaking bansa yan kung ikumpara po sa atin, ano? Mayamang bansa yan kung ikumpara po sa Pilipinas. Diba? So, manalamin daw tayo, ano? I-assess natin yung statement po ng presidente po ng South Korea at ang statement po ng Department of Finance po, mga kabida, no? Diba? Bakit po sila magsasalita? Bakit po nila pipigilan kung walang law naman, ano, na dapat pigilan? Diba? Ganun lang po kasi kasimple yung tanong eh. Bakit po nagsalita ang presidente po ng South Korea na pipigilan nila ang loan po ng Pinas kung wala kong existing loan or existing agreement? Oh. See? Tsaka pagdating ho sa integridad, mas matindi yung integridad po ng South Korea kumpara po sa atin, ano, mga kabida. Mas sinungaling pa po ang Pinoy kaysa sa kanila. Yun yung katotohanan po dyan, ano, mga kabida. Mas sinungaling pa po ang Pinoy kaysa sa kanila. Look, what's happening po, ano? Tingnan po yung mga nangyayari po ngayon sa Pilipinas. Kahit na booking na po, mga kabida, nagsisinungaling pa rin. Diba? Yung mga nangyayaring corruption issue po, ano, dito sa Pilipinas. Makikita po natin sa mga investigasyon po ng Senado at saka Kamara po, mga kabida. Ano? Kahit na booking na po, okay? Kahit na may ipinakita na po na ledger, na ipinakita na po, mga kabida, ng mga dokumento, todo tanggi pa rin. Ganun po tayo katindi, ano, mga kabida. As much as possible, ang Pinoy, kapag hindi po caught on the act, mga kabida, itatanggi talaga. Ganun po katindi ang pagsisinungaling po ng Pinoy. Alright? Ito, dapat gawan po ito ng paraan po ng Pilipinas, ano? Ito pong sinabi po ng South Korea po, mga kabida, ano po. Kasi unang-una po, ang pinakatakutan ko po dito, yung chilling effect po, ano? Okay? Yung ginawa po ng South Korea, ako, sigurado po ako magkakaroon po ito ng chilling effect. Ano po yung chilling effect? Baka naman po, may mga bansa po, mga kabida na susunod po, ano, sa South Korea. Hindi lang po South Korea po, mga kabida, no? Ang partner po ng Pilipinas pagdating ho sa economic ties, ano, mga kabida. Mayroon pong mga bansa katulad na lang po ng Japan. Diba? Japan is one of the biggest creditor po, ano, sa Pilipinas, mga kabida. Sila yung isa sa mga bansang nagpapautang po sa atin. Alright? At meron pong mga ahensya po ang Japan na tinutulungan po ang Pilipinas sa mga proyekto. Meron pong mga foreign assisted projects ito pong Japan sa atin. Okay? US. Oh. Now, kung susunod po ito sa ginawa po ng South Korea, patay kang bata ka, ano? Mga kabida. Actually, nag-ugat po ito, ano? Ito pong pronouncement po ng South Korea po, mga kabida, doon po sa naging expose po, ano, ni 3rd District Congressman, ano, Isidro Ungab ng Davao City, ano po. Matapos po niyang ibinunyag po, mga kabida, no, na noong 2024 at 2025, okay, binabalahura po, ano, ng Kongreso, di umano,
ito pong foreign assisted projects po, ano? Yung funds po mga kabida para ho sa foreign assisted projects. Noong 2024, sabi po ni Congressman Ungab, naging zero yung budget po, ano, para ho sa foreign assisted projects, mga kabida. From 21 billion pesos, okay, originally, pagdating ho mga kabida sa General Appropriations Act, yung batas na pinirmahan po ng Pangulo, ano, zero po yung foreign assisted projects po doon, ano. Noong 2025, nagkaroon po ng 21 billion pesos po na budget mga kabida ang foreign assisted projects. Alright? Okay, pero pagdating ho sa General Appropriations Act, ano, naging 9 billion pesos na lang po. Binawasan po mga kabida. Now, ang tanong, ito po din yung tanong ni Congressman Sid Ungab, ano, saan napunta yung pera, ano, mga kabida? Kaya nga, nung nalaman siguro ng South Korea na yun yung nangyari po, ano, posible sa kanila pong pera na pinahiram po sa Pilipinas. Kaya nga, yun, nag-atubili na po sila, ano? Kumbaga, nagkaroon na po sila ng caution dito, ano? Alright? Kaya siguro, pinigil po ng South Korea yung loan po ng Pilipinas na umabot daw ng 28.7 billion pesos. Ako, mas naniniwala po ako sa South Korea kaysa dito sa Pilipinas, ano, mga kabida. So yun, doon po nag-umpisa. At yun nga sinabi ko po natatakot po ako sa magiging chilling effect po dito. Ano? Sana po hindi ho susunod yung ibang mga bansa na pinagkunan po natin ng pondo po mga kabida. No? At tumulong po sa atin ano? Para magtayo po ng mga proyekto okay, dito sa Pilipinas o di kaya yung mga international investors po. Ano? Yun yung pangamba ko po. Ano? Baka naman po ito pong mga foreign investors po natin dalawang isip na po ano na mag-invest po dito dahil ho hindi ho stable yung sitwasyon po ng Pilipinas pagdating ho mga kabida sa accountability ano. Kasi unang-una po so far wala pa pong sinampahan ng kaso ano. Wala pa pong nakulong. Okay? Sa mga aligasyon po ng korupsyon, lalong-lalo na po sa hanay po ng mga opisyal po ng gobyerno na meron pong aligasyon po mga kabida no, laban sa kanila. Okay, hanggang ngayon investigasyon pa rin. Kahit na po malinaw po mga kabida yung akusasyon, pero hindi pa rin sinampahan ng kaso. Ano? Just like doon ho sa isiniwalat po mga kabida during the Senate Blue Ribbon Committee, ano? Ito pong pananagutan po mga kabida ng isang district engineer po sa Bulacan. Malinaw po yun, ano? In fact, tinanggal na nga bakit wala pa pong kaso? Ganun yung katindi, ano? Yung issue po ng pananagutan, accountability po sa Pilipinas. Kaya nga, hindi po nakapagtataka po mga kabida na nagkaroon po ng agam-agam yung South Korea po sa atin. Kasi nga hindi stable yung sitwasyon po sa atin dito. Ano? Tama yung sinabi po ni Attorney Rowena Guanzon, nakakahiya talaga ito, ano? Mga kabida. Okay? So, yan lang po. Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, mga kabida? Ano po? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.